ang lahat ng mga bagay. Amang Diyos ang nagpabantay. Matiyag kang inihanda sa di mabuting gabay. Buhay ay naging makulay. Ikaw ay pagwiwikaan mga masasamang bagay. Kukutiyain isasakdal, sa buhay ay dadaram, dahil kabanal, banalan. Paano pa ang magmahal? Agape ay kailangan. Ang Diyos sana'y masilayan. Sa bahay niya ay manahan. Nais ko ay maging sakdal, pagsubok ay kagapay, pagsubok ay kailangan. Magalak, magsayang tunay, ikaw ay pahihirapan. Hanggang ikaw ay mamatay, ito ang daan ng buhay. Tahakin mong mayroong katapangan. Paano ba ang magmahal? Agape ay kailangan. Ang Diyos sana'y masilayan. Sa bahay niya ay manahan. Nais ko ay maging sakdal, pagsubok ay kagapay, pagsubok ay kailangan. Pagsubok ay kailangan. Paano ba ang magmahal? Agape ay kailangan. Ng Diyos sana'y masilayan. Sa bahay niya ay manahan. Nais ko ay maging sakdal, pagsubok ay kagapay, pagsubok ay kailangan. Kapayapaan po sa inyong lahat, lalo na po sa mga minamahal namin ng mga bagong kapatid sa kabanal-banal at Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus.
Alam po namin na handang-handa na kayo sa paglilingkod sa Diyos. Subalit minarapat ng pangangasiwang pangkalahatan ng kabanal-banalang iglesia na pasimulan ninyo ang mga hakbang sa pamamagitan ng paraang ito, sapagkat karagdagan po kayo sa mga alagad na magtataguyod ng mahalagang gawain na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos na si Kristo Jesus. Dahil nga sa kahalagahan ng gabay na ito, sino mang nabautismuhan sa kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ay hindi muna maaaring atangan ng anumang katungkulan kung hindi pa niya na ipagtatapos ang gabay na ito. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na JL. Halina at sama-sama nating pag-aralan ang gabay ng Kristiyanong ganap. From the beginning, before it all, you made a promise, a heartfelt call. The truth you whispered guides me through. A vow in my soul that nothing can undo. Oh, the melody of your promise, a sweet everlasting sound. Your faithful love surrounds me, where your mercy flows around. Through every storm and every night, your covenant is my guiding light. It gives me comfort and strength to stand. The melody of your promise carried through the land. When worries rise and things get tough, your simple truth is always enough. It calms my spirit and brightens the day, and always guides me along the way. Oh, the melody of your promise, a sweet everlasting sound. Your faithful love surrounds me, where your mercy flows around. Through every storm and every night, your covenant is my guiding light. It gives me
Kapayapaan po sa inyong lahat, lalo na sa mga minamahal naming mga bagong kapatid sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Jehiel. At kayo po ay aking naanyayahan na tunghayan ang mga mahalagang kaalaman patungkol sa pagiging kaanib sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Tayo na po at sama-sama nating pag-aralan ang gabay ng Kristiyanong ganap. Atin pong ipagpapatuloy ang pagtalakay patungkol sa paksang ang panalangin Kristiyano. Sa pagkakataon naman pong ito ay ating talakayin kung ano-ano ang mga uri ng panalangin Kristiyano na ating pong isinasagawa bilang mga kaanib sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ang unang uri po ng panalangin Kristiyano na ating tatalakayin ay ang ating personal goal o mga pangsariling mga adikain. Ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon. Tumiwala ka rin naman sa Kanya at Kanyang papangyayarihin. Sa personal na panalangin ay ating ipinapanalangin ang para sa ating sariling kapakanan. Ipagkatiwala natin sa Panginoon ang lahat ng ating mga plano sa buhay. Sabihin natin ito sa Kanya sa pamamagitan po ng panalangin. Hingin natin sa Panginoon ang Kanyang paggabay sa lahat ng ating mga ginagawang desisyon. Hilingin din natin na ang Kanyang kalooban ang maging ating kalooban upang tayo po ay makatiyak na ang lahat ng pasya na ating gagawin ay magdudulot lamang sa atin ng kabutihan at kasayahan. Sa panalangin din pong ito ay maaari nating sabihin sa Diyos ang ating personal na pagsubok na ating pong pinagdadaanan at mga kabigatan na maaring ating dinadala. Ating ipanalangin hindi lamang ang pansarili nating pangangailangan, kundi maging ang sa kapakanan ng ibang mga tao, lalo na kung may nakikilala tayong nasa pangangailangan. Ang pananalangin para sa kapakanan at kabutihan ng ibang tao ay bunga ng mabuting kalooban ng isang Kristiyano. Una-una nga sa lahat ng mga bagay ay iniaaral ko na manaing, manalangin, mamagitan at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao. Gayon din, sa halip na maghiganti, maaari nating ipanalangin ang mga taong nakasamaan ng loob dahil sa kanilang masama o maling ginawa sa atin. Gaya ng ibinili ng Panginoong Kristo Jesus na mababasa po natin sa Mateo Kapitulo 5, versikulo 44. Datapwat sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig. Kung ipananalangin natin ang mga gumagawa ng masama sa atin, hindi po ito nangangahulugang hilingin natin sa Diyos ang kanilang pagkapahamak, kundi hinihiling natin sa Diyos na turuan tayong magpatawad at ang nagkakasala sa atin ay gabayan ng pag-iisip upang makapagsisi sa kanyang kasalanan at huwag nang makapinsala sa iba. Kasama sa panalangin ito ay ang panalangin ng pagpapasalamat sa tuwing tayo ay kakain. Ang ikalawang uri ng panalangin Kristiyano na ating tatalakayin ay ang Ecclesia Officer's Prayer o EOP. Ang EOP ay sinasagawa 15 minuto bago ang takdang pasimula ng kabanal-banalang takdang pagkakatipong pagsamba. Sa panalangin pong ito ay kasamang nakikiisa ang lahat ng mga pamunuan sa Iglesia at mga kapatid na may laang bahagi sa isasagawang pagsamba. Sa EOP ay ipinananalangin ang buong kaayusan ng pagsambang isasagawa upang ito po ay maging karapat-dapat sa ating kataas-taasang Diyos, gaya po ng sinasabi sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 29, versikulo 2. Ibigay ninyo sa Panginoon ang kaluwalhatiang marapat sa Kanyang pangalan. Inyong sambahin ang Panginoon sa kagandahan ng kabanalan. Kaya't sa panalangin ito ay hinihiling ang mga sumusunod. Ang ligtas at payapang pagdating ng mga kapatid sa dako ng sambahan. Ang pagdulong ng Espiritu Santo upang lubos na makapagtalaga ang kapatiran sa isasagawang pagsamba. Ang pagpapaging dapat sa lahat ng mga may gagampanang laang bahagi sa pagsamba.
ang paggabay ng Diyos sa lahat ng mga pangunahing kasangkapan sa pagtataguyod ng pagsamba upang ito po ay maisagawa ng naaayon sa kalooban ng Diyos. Ang paghahari ng banal na kapayapaan ng Diyos sa buong panahon ng pagsamba upang maipagtapos ng karapat-dapat ang pagsamba. Ang kasunod na panalangin Kristiyano na ating tatalakayin ay ang mga panalangin sa kabanal-banalang takdang pagkakatipong pagsamba. Ito ay ang panalangin ng pagtatagubilin at panalangin ng pagpapasalamat. Ang panalangin ng pagtatagubilin ay isinasagawa sa mga pasimulang bahagi ng mga kabanal-banalang takdang pagkakatipong pagsamba. Sa panalangin ito ay sama-samang nananalangin ng mga kapatid na nasa pagkakatipong pagsamba sa pamamagitan ng isang tagapanguna upang ipanalangin sa Diyos ang mga sumusunod. Ang pagpapaging dapat sa lahat ng kapatid sa isasagawang pagsamba sa pamamagitan ng pagpapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan at mga pagkukulang. Ang patuloy na pagtulong ng Espiritu Santo upang lubos na makapagtalaga ang kapatiran sa isinasagawang pagsamba. Ang lalong pagpapatatag sa pananampalataya ng kapatiran. Ang kahandaan ng kalooban ng mga mananamba upang pakinggan at sampalatayanan ang mensahe ng hari na ihahayag sa pamamagitan ng kasangkapang sugo. Ang paggabay ng Diyos sa kasangkapang sugo upang maiturong mahusay at malinaw ang mensahe ng hari. Ang panalangin ng pagpapasalamat naman ay isinasagawa sa mga huling bahagi ng kabanal-banalang takdang pagkakatipong pagsamba. Sa panalangin ito, muli ay sama-samang nananalangin ng kapatiran sa pamamagitan ng isang lalaking tagapanguna upang sabihin sa panalangin ang mga sumusunod. Pagpapasalamat sa mapayapa at maayos na pagsambang na ipagtapos. Pagpapasalamat sa mabiyayang aral na inihayag ng Diyos sa pamamagitan ng kasangkapang sugo. Ang pagkaunawa at pagsampalataya sa aral na napakinggan, higit sa lahat ay ang pagsasakabuhayan nito. Pagtatagubilin sa nalikom na abuluyan ng kapatiran, na nawa ay magamit ito sa lalong ikauunlad ng mga gawain ng Iglesia, lalo na ng gawaing pangangaral ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Ang kasunod na uri ng panalangin Kristiyano ay ang sikap misyal. Makapito sa isang araw na pumupuri ako sa iyo dahil sa iyong matwid na kahatulan. Ang sikap misyal ay binubuo ng 7 yugto sa isang buong araw na may tiyak na mga oras. Alas 6 ng umaga, alas 9, alas 12 ng tanghali, alas 3 ng hapon, alas 6 ng gabi, alas 9, alas 12 ng madaling araw kung gising pa. Pangunahing idinadalangin sa sikap misyal ang kapakanan ng Iglesia, ang mga ministeryo sa Iglesia at mga 7 sangkap nito. Gayon din naman kayo, na yamang kayo'y mapagsikap sa mga kaloob na ayon sa Espiritu, ay pagsikapan ninyong kayo'y magsisagana sa ikatitibay ng Iglesia. Pangunahin sa ipinapanalangin natin patungkol sa kapakanan ng kabanal-banalang Iglesia ay ang kasangkapang pangasiwaan. Gaya ng idinudulog ng mga apostol na mababasa po natin sa Hebreo Kapitulo 13, versikulo 18. Idalangin ninyo kami, sapagkat kami naniniwalang lubos na kami ay may mabuting budhi, na nagnanasang mabuhay, na marangal sa lahat ng mga bagay. Idalangin ang kasangkapang pangasiwaan na binubuo ng kapulungan ng mga obispo sa pangunguna ng ating matandang pangkalahatan, na sila ay ingatan at gabayan sa pangangasiwa nila sa Iglesia. Ipanalangin natin sila na laging bigyan ng Diyos ng kalakasan, kalusugan at karunungang mula sa Diyos upang mahusay na mapangasiwaan ang kabanal-banalang Iglesia at maakay ang kapatiran sa lalong kasakdalan ng paglilingkod. Gayon din ay dapat na ipanalangin natin ang pangangaral ng Ebanghelyo. Ito ay idinulog din ni Apostol Pablo sa kapatiran na mababasa po natin sa Kolosas, Kapitulo 4, versikulo 3. Natuloy idalangin din ninyo kami
nabuksan sa amin ng Diyos ang pinto sa salita upang aming salitain ang hiwaga ni Kristo. Na dahil din dito'y may mga tanikala ako. Dahil ang pangangaral ng Ebanghelyo ang pangunahing ministeryo ng Iglesia, marapat po na laging isama sa ating panalangin ang pagtatagumpay ng gawain ito. Idalangin natin na nawa ay laging bigyan ng sikap ang buong kapatiran sa pangunguna ng mga mahanaip na itaguyod ang gawain ito. Idalangin natin na maraming tao pa ang maabot ng pangangaral upang lumaki ang nasasakupan ng kaharian ng Diyos. Kalakip ng pangangaral ng Ebanghelyo ay ipanalangin din natin ang pangangalaga at pagbabantay sa kapatiran. Ito ay tagubilin ng mga nangangasiwa sa atin at mababasa natin sa Kolosas, Kapitulo 1, versikulo 9 hanggang 10. Dahil dito'y kami naman, mula ng araw na aming marinig ito, ay hindi kami nagsisitigil ng pananalangin at ng paghingi na patungkol sa inyo, upang kayo'y puspusin ng kaalaman ng kanyang kalooban sa buong karunungan at pagkaunawa ayon sa Espiritu, upang kayo'y magsilakad ng nararapat sa Panginoon sa buong ikalulugod niya, at magsipamunga sa bawat gawang mabuti at magsilago sa kaalaman ng Diyos. Idalangin din natin sa Diyos ang tagumpay ng gawaing pangangalaga at pagbabantay sa kapatiran. Idalangin natin ang ating mga kapatid na abyeser upang magkaroon ng sapat na lakas at karunungan sa pagpapayo, upang ang buong kapatiran ay patuloy na lumakas sa pagdilingkod. Huwag kalimutang isama ang mga kapatid na nasa panghihina na pasiglahin muli ang kanilang pananampalataya. At syempre, huwag nating kalimutang ipanalangin ang buong kapatiran, gaya ng sinasabi sa Efeso Kapitulo 6, versikulo 18, na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon, at mangagpuyat sa buong katyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal. Ipanalangin natin sa Diyos ang ikatitibay ng kapatiran. Hilingin natin na ang lahat ay makita sa pagpapasakop sa kasangkapang pangasiwaan at sa lubos na pagkakaisa sa pagtataguyod ng lahat ng mga gawain sa Iglesia. Dahil dito, isama din natin sa panalangin ang lahat ng bumubuo sa 7 sangkap ng Iglesia upang ang lahat ay makapagpatuloy sa pagganap ng mga laang ministeryo na ipinagkaloob ng Diyos para sa ikatitibay at ikauunlad ng buong kabanal-banalang Iglesia sa lahat ng dako. Ang kasunod na uri ng panalangin Kristiyano ay ang intercessory prayer o panalangin ng pamamagitan. Kaya't magsikuha kayo sa inyo ngayon ng 7 guyang baka at 7 lalaking tupa, at magsiparoon kayo sa aking lingkod na kay Job, at ihandog ninyo sa ganang inyo na pinakahandog na susunugin. At idadalangin kayo ng aking lingkod na si Job, sapagkat siya'y aking tatanggapin. Ang panalangin ng pamamagitan ay isang panalangin ng kapatiran sa pangunguna ng isang ministro sa Iglesia. Ang ministro ay nagsisilbing tagapamagitan upang iparating sa Diyos ang mga pagtawag ng mga kapatid na nakikiisa sa panalangin ito. Ito po ay kadalasang ginagawa tuwing bahagi ng pagpapasalamat at pagtatagubilin ng mga kapatid sa mga kabanal-banalang takdang pagkakatipong pagsamba tuwing araw po ng Adonai, at sa mga pasalamat ng Iglesia, at gayon din sa iba pang mga pagkakatipong Kristiyano. At ang huli, sa uri ng panalangin Kristiyano ay ang pulong panalangin. At nang sila'y magsipasok sa bayan, ay nagsiakyat sila sa silid sa itaas na kinatitirahan nila, ni Pedro at ni Juan at ni Santiago at ni Andres, ni Felipe at ni Tomas, ni Bartolome at ni Mateo, ni Santiago na anak ni Alfeo, at ni Simong Masikap, at ni Judas na anak ni Santiago. Ang lahat ng mga ito'y nagsisipanatiling matibay na nangagkakaisa sa pananalangin, nakasama ang mga babae at si Maria na ina ni Jesus at pati ng mga kapatid niya. Ang pulong panalangin ay ang pagdalaw ng Panginoon at ng kasangkapang pangasiwaan sa tahanan ng bawat Betel sa Iglesia. Dito ipinagpapasalamat sa Panginoon ang mga naging gawa niya sa isang taon ukol sa Betel na pinagdarausan
ng pulong panalangin at pagtatagubilin sa mga araw na dumarating. Ito po ay isinasagawa taon-taon ng Iglesia bilang paghahanda ng kapatiran sa pagdiriwang ng anibersaryo ng Tipan ng Agape. Nawa po ay naging sapat ang mga paalalang ito upang tayo po ay maturuan sa matwid na paraan ng pananalangin. Tandaan na ang panalangin ay takda ng Diyos sa isang Kristiyano, kaya dapat ay masikap natin itong gawin sa lahat ng pagkakataon ng ating buhay upang maging matagumpay sa ating buhay Kristiyano. Patuloy po nating tunghayan ang mga kasunod pang pagtatanghal ng gabay ng Kristiyanong ganap. Muli, ito po ang kapatid na Jehiel. Hanggang sa muli po nating pagkikita, Mispa. Tayo po ay magsisimula na sa ating takdang pagkakatipong pagsamba. Ngayong ikawalo ng Esi, Araw ng Adonai, inaanyahan ko po ang lahat ay magsitayo. Sa pangalan ng kataas-taasang Diyos na Ama at Hari natin, sa pamamagitan ng kabanal-banalang Iglesia na Ina natin, binabati ko kayo ng kapayapaan. Awitin po nating may kasiglahan at may espiritu ang pambansang awit ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang awit ng Sion. Mga kapatid, maaari na po tayong magsiupo. Italaga at lalo pa nating ihanda ang ating mga sarili sa pamamagitan ng sama-samang pag-awit ng mga likhawit ng pagtatalaga at pagsamba sa Panginoon. Awitin po natin ang likhawit ng taon na may pamagat na My God, You Are Wonderful at ang 2 bilang mula sa himno espiritual. From eternity till the next
Ang mga pangyayari ngayon'y nasaksihan ay isang hiwaga na sa ating iniaral. Bakit nang dumating malakas na sampal, hindi matanggap ng iyong kalooban? Ang mga pangyayari ngayon'y nasaksihan ay isang hiwaga na sa ating iniaral. Bakit nang dumating malakas na sampal, hindi matanggap ng iyong kalooban? Kailanman ang Diyos ay hindi nagkulang, ang kanyang agape laging nakabantay. Bakit nag-aalinlangan? Magtiwala ka sana ng buong paggalang. Pangyayari ngayon'y nasaksihan ay isang hiwaga na sa ating iniaral. Bakit nang dumating malakas na sampal, hindi matanggap ng iyong kalooban? Kailanman ang Diyos ay hindi nagkulang, ang kanyang agape laging nakabantay. Bakit nag-aalinlangan? Magtiwala ka sana ng buong pag-alam. Mayroon pa bang daang nalalaman na magdadala sa'yo sa kasagdanan? Ang pagliligtas ay para sa bayan, ang iyong iglesia na kabanal-banahalan. Kailanman ang Diyos ay hindi nagkulang, ang kanyang agape laging nakabantay. Bakit nag-aalinlangan? Magtiwala ka sana ng buong paggalang. Magtiwala ka sana
ng buong paggalang. Sa bahaging ito, inaanyahan ko po ang lahat na muling magsitayo. Ating awitin ang likhawit ng pagpupuri sa Panginoon, samantalang pumapasok ang sugo ng kataas-taasang Diyos upang basahin ang mga salita ng pagpupuri at pagpapasalamat sa Panginoon. Tanggapin po natin ang ating minamahal at iginagalang ang isa sa mga presbitero ng kabanal-banalang iglesia, ang matandang kapatid na J.L. Jose Israel Capistrano. Sa pangalan po ng kataas-taasang Diyos na matari natin at sa pamagitan po ng kabanal-banalang iglesia na ating ina, kayo po lahat ng mga minamahal na kapatid ay binabati ko ng kapayapaan. Sa ating pong mga pagpikit, ating pong pakinggan, higit po sa lahat mga kapatid, damhin natin sa ating mga puso ang mga salita ng papuri at pagpapasalamat sa kataas-taasang Diyos. Sambahin ang Panginoon sa kagandahan ng kabanalan. Magsilapit kayong lahat, o bayan ng Diyos. Magpisan at magkaisa upang sumamba sa Panginoon, sapagkat siya ay dakila at marapat na purihin. Umawit sa Panginoon, itanghal ang kanyang banal na pangalan, ihandog sa Panginoon ang kaluwalhatiang nararapat sa Kanya. Purihin ang Panginoon na kataas-taasan, ipahayag ang kanyang kaluwalhatian sa mga bansa, ang kanyang kagilagilalas na mga gawa sa lahat ng mga tao, ipahayag ang kanyang pagliligtas araw-araw. O Panginoon, Ikaw ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas, ang una at ang huli. Ikaw na mula sa walang hanggan, hanggang sa walang hanggan, ang nag-iisang maluwalhati at makapangyarihang Diyos. Ikaw ay kamangha-manghang Diyos, banal, matuwid at walang kapintasan. Naparito ka sa amin na walang hanggang pag-ibig. Kay dakila ng iyong pag-ibig, tapat, dalisay at tunay, lumapit ka sa amin na may kagandahang loob. Ikaw ang Diyos na Espiritu ay nagkatawang tao, kataas-taasang hari na nagpakababang tulad sa alipin. Ang makapangyarihang leyon ay naging korderong handog,
Ikaw ay namatay, inilibing at muling nabuhay para sa aming katubusan. Kaya't sambahin natin ang kataas-taasang Diyos. Umawit tayo sa Kanya ng mga awit ng papuri. Magalak ang langit at matuwa ang lupa. O bayan ng Diyos, itaas ang inyong mga kamay sa pagpuri sa Kanya. Alleluia! Ang Panginoon ay naghahari magpakailanman. Si Kristo Jesus, ang tanging Diyos at tagapagligtas, siya'y darating upang hatulan ng sanlibutan sa katwiran at katotohanan. Siya'y paririto upang putungan ng kanyang mga banal ng korona ng buhay. Maranatha, ang Panginoon ay dumarating na madali. Mangaghanda upang salubungin ng ating Diyos, ang Alpha at ang Omega. Bayan ng Diyos, mangagpakabanal kayo sapagkat ang Diyos ay banal. Sumamba sa Panginoon sa kagandahan ng kabanalan, ngayon, bukas, at magpakailanman. Amen. Tayo po mga kapatid, sa patuloy po nating pagpuri at pagsamba sa ating kataas-taasang Diyos. Nawa, ito ang pangunahing tampok sa ating mga kalooban sa mga pagkakataong ito. Sa lahat po ng ating ginagawa, sa ating mga pag-awit, sa ating mga pakikinig, sa ating mga panalangin, gawin natin po ito na inaalay natin ang ating mga sarili bilang papuri natin sa ating kataas-taasang Diyos. Tayo po'y mananalangin, pangungunahan po ito sa atin ng isang kapatid. Bago po yan, awitin nating lahat ang himno ng pagdulog. Aba, Ama naming Hari, Diyos kang banal, dakila at makapangyarihan sa lahat. Diyos ka na pumapatnubay sa amin sa araw-araw na aming mga buhay. Panginoon, pinupurit niluluwalhati ka namin sa pawang espiritu at katotohanan. Panginoon, maraming salamat po sa mga pagpapala, pag-iingat na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Lalong higit, Panginoon, sa pag-iingat mo sa aming mga pananampalataya. Salamat din po, Panginoon, sa matiwasay na pagkakaloob mo sa amin ng aming mga katungkulan na sa ngayon po, Ama, ay aming pong ginagampanan na ayon lamang sa iyong banal na kalooban. Tanging hiling namin sa iyo, Ama, nawa po ay kami po ay nakagawa na isang kahinaan ng aming mga kalooban sa aming mga katungkulan
at maging sa pagkakasala ay nasumpungan mo kami. Hinihiling po namin ito, Ama, na ipagkaloob mo sa amin ang iyong pagpapatawad upang magkaganon, Panginoon, maging karapat-dapat ang aming mga pagdalangin ito sa iyo, ang aming pananambahang ito, at na magkaganon, Panginoon, ay may ibigay namin ito sa iyo ng isang kapuri-puri at kalugod-lugod sa iyong banal na kaitaasan. Panginoon, namamalas mo ang laman ng puso ng bawat isa sa amin. Nakikita mo ang laman ng aming isipan. Nawa po, O Diyos, kung ano man po ang bumabagabag sa bawat isa sa amin, lalo tigit sa mga pagsubok na pinagdaraanan. Nawa po, Panginoon, ay sa pananambahang ito ay maging magtalaga kami ng aming mga kalooban at aming tuntungan ang mga pagsubok na kung saan pinagkaloob mo sa amin upang sa pagtibay ng aming pananampalataya, masumpungan mo kami at magawa namin ang katungkulang iniatang mo sa bawat isa sa amin. Panginoon, maging ang pananambahang ito ay amin pong pinagtatagubilin sa iyo. Nawa po, O Diyos, ang pananambahang ito ay maging isang kaiga-igay at kalugod-lugod sa iyong malinis at marangal na pangalan. At makita mo kami na may kalinisan ng puso at kung ano man ang makita mo sa amin na hindi kaiga-igaya, ilayo mo kami sa mga ganitong pagsubok, lalo tigit, Panginoon, sa pananambahang ito. Panginoon, hindi kami lubusang nakakapagbigay sa iyo ng kasaya-saya. Subalit, kami po'y nagpapakababa ng lubos sa iyo sa mga oras na ito. Sapagkat, Panginoon, ikaw ang nakakakita ng lahat sa amin. Lalo higit, Panginoon, ang mga sinusubok sa mga iba't ibang kadahilanan. Panginoon, tulungan mo ang bawat isa sa amin, lalo't ang mga kapatid namin na nawalay sa aming piling. Wala kaming kakayanan na magawa ang lahat ng bagay na ito. Subalit ito po'y aming idinadalangin sa iyo, sapagkat wala kaming kaya na magawa kundi ang idalangin sila sa iyo upang magkaganon, Panginoon, ay makasama naming muli sila sa gawang paglilingkod sa iyong banal na harapan. Maging ang MPL na nilagay mo sa aming kalagitnaan. Nawa po, Ama, lagi mong bibigyan siya ng kalakasan ng kanyang pananampalataya at maging lupang katawan. Panginoon, hindi masukat ang kanyang ginagawa para sa iglesia. Kaya naman, Panginoon, ito po ay aming lubos na pinagtatagubilin sa iyo na lagi mo siyang bibigyan ng lakas, lalo't higit sa kanyang katungkulan na iniatang mo sa kanya. Nawa po, Ama, ay lagi mo siyang bigyan ng malakas na pag-iisip, pananampalatayang matatag, lalo higit, Panginoon, sa mga pagsubok na nararanasan ay lagi mo siyang gagabayan ng iyong banal na espiritu. Hinihiling namin ito sa Panginoon, sapagkat ito lamang ang tanging may tutulong namin sa Kanya upang siya ay patuloy at patuloy na maglingkod sa iyong banal na harapan. Panginoon, ang amin pong mga dalangin ito, nawa po ay nakadating na sa iyong banal na kaitaasan. Maging ang mga bagay na hindi nasambit bigla ng obidulabi na ibang lingkod. Karagdagan mo, Panginoon, na ipagpala, lalo higit sa mga kapatid namin na may mga karamdaman. Ipatagos mo sa mga mahal namin sa buhay ang aming mga dalangin, sapagkat ito ang aming hiling sa iyo, Ama. Ito ang aming pagpapasalamat sa iyo, at ito ang aming tagubilin sa dakila mong pangalang Kristo Jesus. Ikaw na aming Hari, Diyos ka namin, nag-iisa ka namin, dakilang tagapagligtas. Amen. Ang bahagi pong ito ay ang pag-anyaya sa mga kapatid na mag-aalay ng mga pasasalamat at tagubilin sa Panginoon. Inaanyayahan po ang kapulungan na tumayo bilang pakikiisa. Atin pong tanggapin ang matandang kapatid na JL upang pangasiwaan ang pagpapasalamat at pagtatagubilin. Ang mga talata ng pagpapasalamat at pagtatagubilin. Aking iniibig ang Panginoon, sapagkat Kanyang dinidig ang aking tinig at mga kahilingan. Sapagkat Kanyang ikiniling ang Kanyang pakinig sa akin, kaya't ako'y tatawag sa Kanya, samantalang ako'y nabubuhay. Ang tali ng kamatayan
ay pumulupot sa akin. Ang mga sakit ng libingan ay nagsihawak sa akin. Aking nasumpungan ang mga kabagabagan at maraming kalungkutan, ngunit hindi ako nawalan ng pag-asa. Ako'y tumawag sa pangalan ng Panginoon at aking sinabi, O Panginoon, nagmamakaawa ako sa iyo, iligtas mong aking kaluluwa. Dinidig ng Diyos ang aking panalangin, sapagkat siya mapagbiyaya at matuwid. Oo, ang Diyos ay maawain. Tinutulungan niya ang nagsisikap niyang anak, sapagkat iniligtas ng Panginoon ang kaluluwa ko sa kamatayan. Iningatan niyang aking mga paa sa pagkabuwal at ang aking mga mata sa mga pagluha, sapagkat muli niya akong pinasapit sa araw ng aking kapanganakan. Pinagaling niya ako sa aking naging karamdaman at pinagpala niya ako sa iba't ibang paraan ng aking buhay. Dahil sa lahat niyang kabutihan sa akin, anong ihahandog ko sa Panginoon? Akin nga kukunin ang saro ng kaligtasan at tatawag ako sa Panginoon. Aking babayaran ang mga panata ko sa Kanya at aking ihahandog ang hain ng pasalamat. Sa Kanya, ilalaga kong aking buong pagkakatiwala. Siya'y aking paglilingkuran. Ako'y magbabanal at mananatili sa gitna ng buo niyang bayan sa makatibagay sa bahay ng Diyos, na siyang kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus mula ngayon at magpakailan-kailanman. Amen. Tayo po sa isang panalangin. Aba, manaming Hari, Diyos na dakila, makapangyarihan sa lahat. Ikaw po na kinikilala naming kataas-taasan. Ikaw din na kinikilala naming nagtataglay ng dakilang pagmamahal sa amin po na iyong mga anak. Kaya naman, Ama, sa mga sandaling ito ay lumalapit kami sa iyo upang minsan pa ay purihin ka namin, luwalhatiin ka namin dahil sa mga makapangyarihang gawa mo sa buhay po ng bawat isa po sa amin. Sa mga nagdaang araw ay naranasan namin ang iyong kabutihan. Pinagpala mo po kami sa iba't ibang paraan ng aming buhay. Binibigyan mo po kami ng kalakasan ng aming lupang katawan. Pinagagaling mo po kami sa aming mga karamdaman. Tinutulungan mo kami sa iba't ibang sitwasyon at suliranin na aming nararanasan. Binibigay mo sa amin ang iba't ibang mga pagtatagumpay. Binubuksan mo sa amin ang iba't ibang mga pintuan ng pagkakataon. Opo, Ama, hindi namin kayang bilangin. Napakaraming pagpapala ang patuloy po na nararanasan namin. At sa aming kalooban, hindi po kami nagmamapuri. Alam namin na ang lahat ng mga bagay na ito ay hindi bunga ng aming mga gawa, hindi bunga ng aming mga kakayahan o kaalaman, kundi ang lahat ng mga bagay na ito'y dumating sa amin sapagkat kami pinagpapala mo sa aming mga buhay. Ikaw ang pinagkakautangan namin ng lahat ng mga bagay na ito. Kaya naman, ikaw din ang pinupuri namin at sinasamba namin sapagkat tunay na napakapalad naming nararanasan namin ang kagandahan ng iyong pagmamahal. At pagkapalibas ay naranasan namin ito. Saksi kami sa iyong kabutihan. Saksi kami sa iyong katapatan. Sa iyo din kami lumalapit sa mga panahon ng aming pong mga pangangailangan. Naririto din po ang iyong mga anak na lumalapit sa iyo sa iba't ibang mga kadahilanan. Ikaw ang lubos na nakakaalam ng laman po ng kanilang mga kalooban. Batid mo ang hiling ng kanilang mga puso. Batid mo ang dalangin ng kanilang mga kaluluwa. At alam namin, ikaw ang Diyos na nakakakita. Ikaw ang Diyos na nakaririnig.
At ikaw ang Diyos na buhay, natutugon sa marami naming mga pangangailangan. Dalangin lang namin, Ama, patuloy mo pa kaming patatagin sa aming mga pananampalataya. Patadagin mo po kami sa pagkakilala sa iyo. Patatagin mo kami sa aming mga pag-asa upang sa lahat ng mga bagay na ito, patuloy kaming manghawakan sa iyo. Naghihintay sa iyong mga paggawa, naghihintay sa pagkilos ng iyong mga makapangyarihang kamay. Ama, buong aming pag-asa, pagpapalain mo kami sa aming mga kahilingan. Pagpapalain mo ang mga anak mo na may sakit. Pagpapalain mo ang mga anak mong dumaranas ng iba't ibang mga pagsubok. Pagpapalain mo ang iyong mga anak na nagsisikap para sa kanilang mga pangarap. Pagpapalain mo ang iyong mga anak sa pagtataguyod nila sa kanilang mga sangbahayan. Opo, sumasampalataya kami. Pagpapalain mo kami sa dako paroon ng aming mga pagdilingkod sa iyo. Ang lahat ng ito, Ama, laki po ang pananampalataya na dinirinig mo ang lahat ng aming mga kahilingan at pagpapalain mo kami. Laki po ang pananampalataya na tinatanggap mo aming mga pagpapasalamat at dinirinig mo ang aming mga kahilingan. Ipagpapala mo sa amin higit pa sa aming mga inilalapit sa iyo sa mga pagkakataong ito. Palibasa ang lahat ay aming dalangin sa pangalan mong Kristo Jesus. Ikaw po ang aming Diyos. Ikaw po ang aming tagapagligtas. Amen. Tanggapin niyo po, mga minamahal na kapatid, ang basbas ng Panginoon sa bisa ng mga salitang ito sa pagkasangkapan sa inyong hamak na lingkod. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Katiwasayan ng pamumuhay sa maligalig na sanlibutan ito. Higit na nga, ang kapayapaan ng puso sa inyong patuloy na paglilingkod sa dakilang hari. Ganito niya kayo pinagpapala magmula ngayon at magpakailan kailanman. Amen. Tanggapin at pakinggan natin ang mga kabataan at mga awit ng Siyon mula sa Sakop Alagad, North NCR sa paghahandog ng likhawit na may pamagat na ang kaluwalhatian ng Panginoon.
Sumasampalataya po akong nakahanda at nakatalaga na tayong lahat para sa pinakamahalagang bahagi ng ating pagkakatipon, ating tanggapin ang biyaya ng mga salita ng Diyos sa pagkasangkapan sa isinugo sa atin sa araw na ito, ang matandang kapatid na JL. Shalom po ulit mga minamahal na kapatid at ako po yung maasa na tayo po ay handang-handa na para po pagsaluhan natin ang biyaya ng mga salita ng Panginoon na inihanda po sa atin sa araw po na ito. Alam niyo po, nung mga nakarang araw, meron po akong nakausap na ilang mga kapatid po natin. At isinishare po nila sa akin, very excited po sila dahil sila po ay malapit ng maging ganap na mga magulang. At dahil sa kanilang excitement, ay isinare din po nila sa akin yung kanilang paghahanda na halos kumpleto na daw po nila ang lahat. Kumpleto na po yung damit, kumpleto na po yung mga gamit. Nagbabasa-basa na rin po sila. Paano ba yung pag-aalaga na kanilang gagawin? Meron na lang daw po silang isang kulang. Alam niyo po kung ano yon? Hindi pa daw po nila mapagkasunduan ano po yung pangalan na kanilang ibibigay. Kaya sabi ko po, take your time. Huwag niyong madaliin. Pag-isipan niyong mabuti, idalangin niyo sa Panginoon kung ano yung pangalan na inyong ibibigay. Kaya ko po nakwento dahil eksakto po ang ating pong pag-aaral ay tungkol po sa pangalan. This quarter po, nais ng Diyos na lalo po natin siyang makilala. Tandaan po natin, to know God is to love God. Kung makilala natin ang Diyos, iibigin natin siya. Kung hindi natin siya makilala, di natin siya kayang ibigin. At mga kapatid, to know God more is to love God more. Samantalang mas nakikilala natin ng Diyos, ay lalo natin siyang mamahalin. At habang lalo natin siyang minamahal, ay lalo din po natin siyang napaglilingkuran. Kaya sana po, iisa kalooban natin sa mga pag-aaral na ito na gusto natin na lalong makilala ang Diyos na pinaglilingkuran natin at lalo natin siyang ibigin sa lalong pagkakilala natin sa Kanya. At sa paksang ito, loobin ng Panginoon, dalangin natin mga kapatid pare-pareho na lalo natin siyang makilala sa pamagitan po ng pag-aaral na ating pong mapapakinggan. Ang pamagat ng paksa, Kristo Jesus, ang pangalang higit sa lahat ng pangalan. Gaano kahalaga nga ba ang isang pangalan? Ano bang mayroon sa isang pangalan? May sagot ba tayong mababasa sa Biblia? Pansinin po natin, sa Genesis 17:5, ay dito'y pinapakita ng Biblia, ano bang meron sa isang pangalan? At bakit ito mahalaga? Pansinin niyo po, sa Genesis 17:5, at hindi natatawagin ng pangalan mong Abram, kundi Abraham ang magiging iyong pangalan, sapagkat ikaw ay ginawa kong ama ng maraming bansa. Ito po ay alam na natin mga kapatid. Ito po yung tagpo na si Abraham ay pinalitan ng Diyos ng pangalan. Dati po ang pangalan niya ay Abram. Ang kahulugan po noon ay exalted father. Mataas o iginagalang na ama. Subalit, nang siya po ay pangakuan ng Diyos, na siya po ay magkakaroon ng anak, at yung kanyang anak, yung kanyang binhi ay magiging madami, magiging ama siya ng maraming bansa. Sa punto po na yon, sabi ng Panginoon, hindi ka natatawaging pang-Abram. Ang pangalan na itatawag sa iyo mula sa puntong ito ay ang pangalang Abraham. Bakit? Kasi po ang pangalang Abraham ay may kahulugang father of many nations o ama ng maraming mga bansa. Kaya makikita natin sa pangyayaring ito, kahit sa Diyos, napakahalaga ng pangalan. Dahil hindi lang po ito pangalan na itinatawag mo para po ikakilanlan ng taong nagmamay-ari nito, kundi ito po ay nagpapahayag din ng katangian o ng kalagayan ng nagmamay-ari ng pangalan. Halimbawa po, dagdagan natin ng example, si Adan o Adam. Ang kahulugan po ng pangalan niya ay lupa o putik,
sapagkat siya po ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan po ng alabok ng lupa. Kay Eva po, ganun din. Yung pangalang Eva ay nangangahulugan pong ina ng lahat ng nabubuhay, sapagkat siyang unang magsisilang at pagkatapos ay yun ang magiging paraan ng paglikha ng Diyos ng lahat ng mga taong nabubuhay. Kaya ina ng lahat ng nabubuhay. Meron talagang malaking kinalaman tungkol sa kapalaran, sa kasaysayan, at sa katauhan nung pong nagmamay-ari ng pangalan. Kaya sa mga banal na kasulatan, hindi po basta itinatawag ang pangalan ng walang kahulugan. Katunayan sa unang Samuel 25:25, nakalagay po doon, sapagkat kung ano ang kanyang pangalan ay gayon siya. Ulitin ko po, sapagkat kung ano ang kanyang pangalan ay gayon siya. Kung ganito kahalaga ang pangalan, hindi lamang sa Biblia, kundi sa Diyos mismo, meron bang pangalang ginamit ang Diyos? At ano po yun? Basahin po natin sa Exodo 3:14. At sinabi ng Diyos kay Moises, ako yaong ako nga, at kanyang sinabi, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ni ako nga. Sa pagkakataong ito ay meron pong pangalan na ginamit ang Diyos, na ipinakilala niya kay Moises. Sabi ni Moises kasi, Panginoon, pagka tinanong ako kung sino ka, anong sasabihin ko sa kanila? Ano po sagot ng Diyos? Batay po sa talatang binasa natin, sabihin mo sa kanila, ako yaong ako nga, o yung maikling version po niya ay ako nga. Siguro po sa atin na ang salita po natin ay Pilipino, o kahit po sa English, I am who I am. Pwedeng hindi naman po tunog pangalan, di ba? Pwedeng sa atin ganon. Pero po sa original na salin, sa mga Ebreo, na Eye Asher Eye, yun po ay nangangahulugan, ako ay umiiral, sapagkat ako'y umiiral. Nagpapakita po ang pangalang ito ng kalagayan at katayuan ng Diyos. Siya'y umiiral, hindi dahil merong lumikha sa Kanya. Siya'y umiiral, hindi dahil merong siyang manlilikha, kundi siya ay totoong umiiral. Umiiral na siya ng walang pasimula at umiiral siya ng walang katapusan. Diba? Ito po ay may kahulugan din na hindi siya pwedeng ikumpara sa ibang mga Diyos na kinikilala ng sanlibutan ito. Kaya sabi niya, ang pangalang ginamit ng Diyos sa pagkakataong ito ay ang pangalang ako, yaong ako nga. Bukod po sa pangalang ito na nagpapakita ng pagiging self-existing at unique, incomparable ng ating Panginoon. Ano pa ba yung ibang pangalan na ginamit niya? Siguro, meron na po kayong naiisip, mga kapatid, ano? Ayun po, ang tawag po doon ay attributive names of God. Mga pangalan na ginamit ng Diyos para lalong itanghal ang kanyang mga katangian. Halimbawa, yung pong pangalang El Elyon. Ang kahulugan po noon, Diyos na kataas-taasan, sapagkat siya po ang nagmamay-ari ng langit at ng lupa. Kaya El Elyon, Diyos na kataas-taasan. Ginamit din niya ang pangalang El Roy, na Diyos na nakakakita. Pangalang El Ropeka, Diyos na nagpapagaling. El Hay, Diyos na buhay. El Shaddai, Diyos na makapangyarihan sa lahat. El Olam, Diyos na walang hanggan. Kaya kung mapapansin po natin, mga kapatid, ang bawat pangalang ito na ginamit ng Diyos ay nagtatanghal ng isang partikular na katangian upang gayon natin siya makilala, mga minamahal na kapatid. Ito po ay napakahalaga sapagkat inihahayag nito ang tunay na katangian at kaluwalhatian ng Diyos na dapat po nating panghawakan. Ito po'y tumutulong sa atin para hindi tayo magkaroon ng misconceptions, maling pagkaunawa, upang hindi tayo mag-alinlangan sa Diyos na ating pong pinaglilingkuran. At kung maalala natin, pansinin niyo po ito, mga kapatid, kung maalala natin na siya ay Diyos na buhay,
Diyos na makapangyarihan, kataas-taasan, walang hanggan, ito naman ay nagpapaalala sa atin na paglingkuran natin siya sa lalong mataas na antas ng ating pong mga paglilingkod. Di ba? Kaya ganun po kakapangyarihan ng pangalan. Pinapaalala sa atin kung gaano kaluwalhati ang Diyos na ating pong pinaglilingkuran. Pero alam niyo po bang bukod sa mga pangalang ito, meron pang ibang pangalang ginamit ang Diyos? Opo. Ano-ano itong mga pangalang ito na tinawag sa Diyos sa panahon ng mga magulang at sa bayang Israel? Sa Genesis 22:14, pansinin po natin, at pinanganlan ni Abraham ang dakong yaon na Jehovah Jireh, gaya ng kasabihan hanggang sa araw na ito. Sa bundok ng Panginoon ay mahahanda. Alam niyo po, sa Biblia po, meron po talagang personal na pangalan na ginamit ang Diyos. At yun po ay binubuo ng 4 na letra. Tawag po doon, tetragrammaton. At ang katumbas po nito sa alpabetong ginagamit po natin ngayon ay ang mga letrang YH, WH. Kaya lang po, wala na pong nakakaalam kung paano sabihin o paano bigkasin ang pangalang ito ng Diyos. Kaya sa modernong panahon, ginagamit po ang mga pangalang Yahweh o kaya po ay Jehovah bilang pansalit na bigkas, mga kapatid. Hindi po yun ang totoong basa o bigkas. Yun po ay pansalit na bigkas sa tunay na pangalan ng Diyos. Pero alang-alang po sa pag-aaral po natin, gagamitin po natin yung pangalang Jehovah. Kasi po, sa salin po ng Biblia na karaniwan po natin ginagamit, yun po ang ating mababasa. At mula po sa pangalang Yahweh o Jehovah, dinurugtungan po nila yun ng mga salita. At yun po ang lalong papansinin natin, yung karugtong ng mga salita. Sapagkat yung karugtong ng mga salita ay nagpapakilala ng dakilang gawa ng Diyos na kanila pong nasaksihan. At ito po ay nagpapakita rin ng pangako ng Panginoon. Halimbawa, itong binasa nating talata. Ito po yung tagpo na iahandog ni Abraham yung kanyang anak na si Isaac. Kaya nung nandun na po sila sa bundok, nagtanong si Isaac. Sabi niya, nakahanda na lahat. Yung kahoy, nakahanda na. Nasaan na yung kordero na susunugin? Sabi ni Abraham, Diyos ang maghahanda. God will provide. Kaya nang akmang sasaksakin na po ni Abraham, alam natin ang kwento, si Isaac, narinig niya ang tinig na mula sa langit at pinigilan siya. At pagkatapos, nakita niya ang kordero sa gawing likuran niya at yun po ang kanilang inihandog. Kaya sa puntong yaon, tinawag niya ang Panginoon at yun din yung itinawag niya dun sa lugar to commemorate upang alalahanin ng gawa ng Diyos. Sabi niya, Jehovah Jireh, Diyos ang naghahanda. God will provide, mga kapatid. Kaya bukod sa Jehovah Jireh, mayroon pang ibang mga pangalang ginamit o tinawag sa Diyos. Halimbawa po, Jehovah Hosinu, ang Panginoon na ating manlilikha. Jehovah Shalom, ang Panginoon ay ating kapayapaan. Jehovah Sabaoth, ang Panginoon ng mga hukbo. Jehovah Tzidkenu, ang Panginoon ay ating katwiran. Jehovah Mkadesh, ang Panginoon na nagpapabanal. Jehovah Nisi, ang Panginoon ay ating watawat o ang Panginoon ng ating tagumpay. Jehovah Raah, ang Panginoon ay ating pastor. Ang Panginoon ang mag-iingat sa atin, siyang mag-aalaga sa atin. Jehovah Rapha, ang Panginoon ay nagpapagaling. Jehovah Shammah, ang Panginoon ay naroroon, always present, mga kapatid. Kaya hindi lamang ito ginamit upang tawagin ng Diyos. Ito po ay mga pangalang ginamit upang sambahin ng Diyos dahil sa kanyang makapangyarihang gawa at upang alalahanin ang kanyang mga pangako. Kaya paano natin dapat na ituring ang mga pangalang ginamit ng Panginoon? Sabi po sa Deuteronomio 28:58,
Kung hindi mo isasagawa ang lahat ng mga salita ng kautosang ito na nasusulat sa aklat na ito upang ikaw ay matakot dito sa maluwalhati at kakilakilabot na pangalang ang Panginoon mong Diyos. Mga kapatid, marapat na matakot. Ibig sabihin po, lubos nating igalang ang lahat ng mga pangalang kumakatawan sa Diyos. Kasi po, hindi po ito pangkaraniwang pangalan lang. Hindi po ito pangalan ng tao. Ito po ay pangalan ng Diyos. At dahil pangalan ng Diyos, ito po'y pangalang makapangyarihan. Ang mga pangalang ito'y kayang magbago ng isip ng tao. Ang pangalang ito'y kayang magbago ng puso at kayang magbago ng buhay ng taong sumasampalataya at nanghahawakan sa pangalang ito. Di ba? Kaya sa mga panahon na halimbawa, nararamdaman nating meron tayong pangangailangan, narinig natin, Jehovah Jireh, God will provide. Sa panahon na tayo po'y nagugulumihanan, Jehovah Shalom, ang Diyos ang ating kapayapaan. Sa panahon na tayo nakagawa ng hindi mabuti, Jehovah Kadesh, ang Diyos ang nagpapabanal. Siya ang nagpapatawad sa atin. At sa iba't ibang mga panahon, tandaan nating Jehovah Raah, ang Diyos ang ating pastor, siya ang nag-iingat sa atin, mga minamahal na kapatid. Kaya may lakip na kapangyarihan, panghawakan at sampalatayanan natin ang mga pangalang ito. At meron pa pong isang pangalang ibinigay ang Diyos sa tao. Ano ito? O ano ang pangalang ibinigay ng Diyos sa tao upang malubos ang pagkakilala natin sa Kanya at sa Kanyang mga katangian? Sa Gawa 4:10 at 12, pansinin po ninyo mga kapatid. Talastasin ninyong lahat at ng buong bayan ng Israel na sa pangalang Hesukristo na taga Nazaret, na inyong ipinako sa krus, na binuhay ng Diyos na mag-uli sa mga patay, dahil sa Kanya ay nakatindig ang taong ito sa inyong harap na walang sakit. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Ano po yung pangalang ibinigay sa mga tao upang lalo siyang makilala? Nabasa po natin ang sagot. Ang pangalang Hesukristo o ang pangalang Kristo Jesus. Kasi po ang pangalang Kristo o sa Grego po ay Christos. Ang ibig sabihin po nun ay pinahiran, pinili, anointed. At ang pangalang Jesus mula sa Ebreyong Yeshua o Yeshua na nangangahulugang kaligtasan. Kaya Kristo Jesus ang pinahirang tagapagligtas. Kung ang pag-uusapan natin ay ang pangangailangan natin sa kaligtasan, wala tayong ibang pangalan na pwedeng pagkapitan, wala tayong pangalan na pwedeng asahan, walang ibang opsyon mga kapatid. Iisang pangalan lang sa lahat na naghahangad ng kaligtasan, ang pangalan ng Diyos na Kristo Jesus, mga kapatid. Kaya sino nga hubang hindi, mga kapatid, di ba? Lahat tayo nagkasala. Lahat tayo, hindi tayo nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At dahil dito, hindi tayo deserving na makapunta sa langit. Di natin deserve ang buhay na walang hanggan. Sa halip, ang nakalaan sa atin ay walang hanggang parusa. Subalit, ibinigay sa atin ang isang pangalan na kung ito ang ating sasampalatayanan, itong ating pangahawakan, at lubos na kikilalanin, mangyayari po sa atin ang pagliligtas ng Diyos. At ang pangalang ito na nangangahulugang tagapagligtas ay ang pangalang Kristo Jesus. Kaya bukod po sa pagiging ating tagapagligtas, paano natin dapat na kilalanin ang ating Panginoong Kristo Jesus? Ang sagot po mababasa natin sa 2 Korinto 4:6. Yamang ang Diyos ang nagsabi, magniningning ang ilaw sa kadiliman, na siyang nagniningning sa aming mga puso upang magbigay ng liwanag ng pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa muka ni Hesukristo. Bagamat ang pangunahin niyang layunin ay upang tayo iligtas, kasama po sa mga naging misyon ng ating Panginoon ay upang ipakilala sa lahat ng tao ang buong kapuspusan ng Diyos. Ibig sabihin, ginamit o ginampanan ni Kristo
ang lahat ng mga katangian na kanina po ay ipinakita sa pamamagitan ng bawat isang pangalan. Halimbawa, sabi kanina, nagpakilala ang Diyos, ako, yaong, ako nga. Ano po sabi ni Kristo? Sa 1:8:58, sabi ng Panginoong Kristo Jesus, ako, yaong, ako nga. Ipinakilala din ng Panginoong Kristo Jesus na siya ang Diyos na kataas-taasan. Nalalaman niya ang lahat ng bagay. Siya ay makapangyarihan sa lahat. Siya ay nabubuhay magpakailanman. Siya ay tagapagbigay ng tubig, tagapagbigay ng tinapay ng buhay o ng buhay na walang hanggan. Siya ang lumikha ng buhay. Siya ang ating kapayapaan. Siya ang ating Panginoon ng mga hukbo. Siya ang matuwid, righteous one. Siya ang naglilinis at bumabanal sa atin. Siya ang nagbibigay ng ating tagumpay. Siya ang ating mabuting pastor. Siya ang ating dakilang manggagamot. Siya ay sumasa ating palagi, mga kapatid. Ang Panginoong Kristo Jesus ay hindi lamang tumutukoy sa isang katangian. Pansinin po natin ang kadakilaan ng Panginoon. Ang pangalang Kristo Jesus ay hindi lamang po tumutukoy sa isang katangian, kundi sa kahayagan ng buong kaluwalhatian ng Diyos. Pwede ba mga kapatid, purihin natin ang Panginoon? Ganun siya kaluwalhati. Ang lahat ng mga katangian, lahat ng mga kalagayan, lahat ng mga pangako, lahat ng kapangyarihan na ipinakilala sa iba't ibang mga pangalang ginamit ng Diyos. Lahat po ng iyon ay nasa pangalang Kristo Jesus. Napakadakila at napakaluwalhating pangalan. Kaya paano po natin dapat nakilalanin at gamitin ang pangalan ng ating Panginoong Kristo Jesus? Sa Filipos 2:9 hanggang 10. Kaya't siya naman ay pinakadakila ng Diyos at siya'y binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan, upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod, nang nanga sa langit at nang nanga sa ibabaw ng lupa at nang nanga sa ilalim ng lupa. Mga kapatid, ang talata po na binasa natin, nakatanaw po sa isang panahon na ang lahat ng nilalang sasamba, magbibigay galang sa pangalan ng ating Panginoong Kristo Jesus. Siyempre po ngayon, hindi pa po gayon ang sitwasyon dahil hindi pa ang lahat ay nakakikilala at tumatanggap sa Kanya. Pero nandito po tayo mga kapatid. Tayo po na binigyan ng pagkakataong makilala siyang lubusan. Sa atin po unang-unang hinahanap na lubos po nating igalang ang pangalan ng ating Panginoong Kristo Jesus. Huwag po sanang mangyari. Iwasan po natin. Nasambitin natin at magamit natin ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. Yung iba, nagugulat lang. Nababanggit ang pangalang Kristo, pangalang Jesus, ng walang kabuluhan. Subalit sa atin, sana po ang maging pamantayan natin sa tuwing lumalabas sa bibig natin ng pangalang Kristo Jesus. Nawa po ang laman ng puso natin ay puro pagsamba, puro papuri, puro paggalang, pagluwalhati sa ating Panginoon. Dahil sa tuwing sinasambit natin ang pangalang ito, ay sinasambit natin o inaala-ala po natin ang buong kapuspusan ng ating kataas-taasang Diyos. Kaya may kapangyarihan ng pangalang ito kagaya ng sabi natin kanina. Paano sa isang paraan nagkakaroon ng kapangyarihan sa buhay natin ang pangalang Kristo Jesus? Basahin po natin ang sagot. Colosas 3:17. At anumang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus na nagpapasalamat kayo sa Diyos sa pamamagitan niya. Mga kapatid, binigay na po sa atin ang pangalan ng Panginoong Kristo Jesus nang tanggapin natin siya, sampalatayanan natin siya, mabautismuhan tayo at mapasa iglesia niya. Ang kailangan na lamang po, gamitin natin yung pangalan. Gamitin natin yung kapangyarihan na nakapaloob sa pangalang ito. Anong ibig sabihin?
kailangan pong lahat ng ginagawa natin, gawin natin sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Ibig sabihin, hindi na tayo manghahawakan sa sarili nating kakayahan, sa sarili nating mga abilidad, kundi anumang ating ginagawa sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus, payagan natin na ang kapangyarihan ng Panginoong Kristo Jesus ang gumawa sa ating buhay, lalong-lalo na po, unang-una, sa ating pong mga paglilingkod. Halimbawa po, tayo po ay nangangaral ng mga salita ng Diyos. Mangaral tayo sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Hindi yung salita lamang natin, kundi sa pangalan ni Jesus, magsalita tayo. At kung gayon ang ating gagawin, sa atin ng kapangyarihan ng Diyos upang magbago ng kalooban ng sino mang ating kausap. Kung tayo po ay nagbabautismo katulad ng mga apostol, sila'y nagbautismo sa pangalan ni Jesus. Pag magbabautismo tayo, hindi lamang po yung ating kamay ang nakahawak dun po sa babautismuan sa pangalan ni Jesus upang ang makapangyarihang kamay ng Diyos ang talagang magpabago sa buhay ng sino mang binabautismuhan. Kung tayo po ay nananalangin para sa may sakit, manalangin tayo sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus upang ang ating panalangin ay maging makapangyarihan sapagkat ang Panginoong Kristo Jesus, siya po ay manggagamot. Opo, mga kapatid, sa pamamagitan po ng pangalan ng Panginoon, makagagawa tayo ng dakilang mga gawa sa buhay natin. Hindi lamang po sa ating mga paglilingkod, kahit po sa personal nating mga pamumuhay. Kung aabutin natin ang ating mga pangarap, abutin mo ang pangarap mo sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Diyos ang tutulong sa iyo at magtataguyod sa iyo. Kung ikaw ay nag-aaral, ikaw ay naghahanap buhay, gawin mo yan sa pangalan ng Panginoon. Makikita mo, pagtatagumpayin ka ng Panginoon. Kung ikaw ay pinangungunahan mong iyong sambahayan, manguna ka sa iyong sambahayan sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. At hindi ka magkakamali sa araw-araw ng ating pamumuhay. Nakakaranas tayo ng mga problema, mga suliranin. Harapin natin ito sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Nahihirapan ng ating kalooban, nahihirapan tayong magpatawad, meron tayong mga alalahanin. Harapin natin ang lahat sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. At mararanasan natin sa buhay natin ang kapangyarihan ng Panginoon na nakapangyayari sa atin. Opo, ibinigay na sa atin ng pangalan. Nais ng Diyos, gamitin natin ang pangalang ikinapit niya sa atin sapagkat ito po ay pangalang makapangyarihan. At sa huli po, mga kapatid, ano po ang dapat nating dinadalangin at lubos nating pinagsisikapan tungkol sa pangalang ibinigay sa atin ng Panginoon? Ikalawang Tesalonica 1:11 hanggang 12, dahil din dito ay lagi naming dinadalangin kayo upang kayo'y ariing karapat-dapat ng ating Diyos sa pagkatawag sa inyo at ganaping may kapangyarihan ang bawat nais sa kabutihan at gawa ng pananampalataya upang ang pangalan ng ating Panginoong Hesus ay luwalhatiin sa inyo at kayo'y sa Kanya ayon sa biyaya ng ating Diyos at ng Panginoong Hesukristo. Kung ating gamitin ang kapangyarihan ng pangalang ikinapit sa atin dahil sa mga kabutihan na ating ginagawa, dahil sa gawa ng ating pananampalataya, ay naluluwalhati po ang marangal na pangalan ng Diyos na ikinapit sa atin. At ito po ang dapat nating pagsikapan, mga kapatid. Ito po ang dapat na ibinadalangin natin. Hangarin po natin na sa pamamagitan po ng mabuti nating pamumuhay, maluwalhati natin ang pangalan ng ating Panginoon, ang pangalang Kristo Jesus. Mga kapatid, siya po ay ating magulang. Binigyan niya tayo ng pangalan. Ikarangal natin ito. Pagpasalamat natin ito. Higit sa lahat, ingatan natin
upang malugod sa atin ang Panginoong Kristo Jesus. Siya na Ama natin. Ito pong ating kabanal-banalang pananampalataya, pagpala po sa atin mula ngayon at magpakailan kailanman. Amen. Aba, Ama naming Hari, Ama naming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa naipagtapos naming gawain sa mga araw na ito na naipaglingkod namin ang aming buhay, ang aming kalakasan sa iyong banal na pangalan sa pamamagitan ng pagsambang ito. Panginoon naming Diyos, maraming salamat din po sa mga aral na itinuro mo sa amin sa mga panahon na ito. Nawa po ay tulungan mo kami na maisabuhay ang mga aral na aming napakinggan, hindi lamang namin narinig, kundi mailakad namin habang kami ay naglalakbay dito sa magulong sanlibutan. Panginoon naming Diyos, dala ng aming pananampalataya ay narito ang mga handog na aming pinagtipon na magkakapatid. Nawa po ay magamit ng kasangkapang pangasiwaan sa ikalalaganap pa ng iyong kaharian sa lahat ng dako sa buong mundo. Kung kami ay nasusumpungan mo sa ganitong mga ministeryo, ay nawa po ay tulungan mo kami na may kagaanan naming maipagkaloob ang aming mga paghahandog na ito upang sa gayon ay makatulong kaming lalo sa iyong kabanal-banalang iglesia. Panginoon naming Diyos, sumasampalataya kami, dinirinig mo ang aming mga panalangin sapagkat ang lahat, dalangin at pakiusap sa pangalan mong Kristo Jesus, aming Hari, aming tagapagligtas. Amen. At ngayon po mga kapatid ay tanggapin po natin lahat ang dakilang agape ng kataas-taasang Diyos na Ama at Hari nating mga magkakapatid. Ang biyayang pagliligtas ayon sa panukalang walang hanggan na kanyang inihayag at binigyang halimbawa ng siya'y magkatawang tao sa pangalang Kristo Jesus. Gayon din naman ang pamatnubay, ang pakikipisa ng kanyang banal na Espiritu ang siya daw ang ipagpala sa ating lahat na nasa pagkakatipong ito, ipatagos hanggang doon sa ating mga mahal sa buhay. Ganito po tayo binabasbasan ng kataas-taasang Diyos mula ngayon at magpakailan kailanman. Amen. Muli po mga kapatid, sumaatin po ang kapayapaan. At
At sa atin po ay minsan pa'y binibilin, mga kapatid, let there be no delay. Hindi na po dapat na maantala. Ngayon po ang kaaya-ayang panahon. Ngayon ang panahon ng pagliligtas. Kaya ipahayag po natin ang salita ng kaligtasan sa maraming bansa, lahi, wika at mga hari. We care. Let us evangelize the world. Mispa.